Isa pang binalik ng adik na Pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sasabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo adik, ikukulong ka, pusasan ka, yun, mong buhanga ka. Bisaya pa, lo ni mo, Choy. Sa mga Bisaya na to, makabalo mga idol. Kung sinong Bisaya, naintindihan yun. Ay, magandang araw sa mga ka-Duterte sulid. Mainit na salaysay ito kay Baste. Alam naman natin itong Ridge Coalition ngayon para sa taga Mindanao. Grabe idol, Baste. Ganito dapat ang maging leader ng Pilipinas. Talagang may tapang para sa bayan, malasakit para sa bayan, 'di ba? Sino ang nagbibenepisyo? Tayo, ang mga tao. Oh, 'di ba? Ngayon, alam naman natin ang itong admin ngayon ay talagang medyo hindi to, lalo na kay Baste, patungkol kay Junior, talagang masakit sa kanya sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya ganito si Baste ngayon. Ngayon kasi, Reds Coalition ngayong araw na to dito sa taga Mindanao, may kunting salaysay si Baste para sa ating lahat. Panoorin natin to mga idol. Tara, let's go. Matibag na, oy, sinabihan mo adik, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo, mong buhanga ka. Tawa ka ron. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Totoo yan. Nasaan ngayon? At ni Marcos, Wala na. ang ginawa ni Marcos, because PRD opposed this kind of political system, pinadala niya sa Netherlands, putang ina siyang gago sa. Yung mga idol yung sinabi na sa PGH, totoo yun, 100 million. Akala nga ng parang director ng taga PGH ay a year. Alam natin yan ay nag-viral itong video na to nung patungkol sa PGH na yan. Panoorin nyo na lang kay Muka Muson. Si Muka talaga naghalongkat ng lahat yan kung totoo talaga hindi. Akala siguro ng iba, nagbibiro lang si tatay noon kay nung taga PGH kasi ang dami kasing hanggang sa nakarating sa Malacanang itong mga reklamo. Alam naman natin lahat noon pa yan. Wala pa si Tatay Digong ay talaga dyan sa PGH ay napakahaba ang pila. Kung wala ka talagang pera dyan, sorry. Pero sa panahon kay Tatay Digong, halos lahat ng mga libre billings, wala ka nang babayaran. Punta ka ng Mindanao, lalong-lalo dyan sa may Sultan Kudarat, itong bagong tayo na hospital na yan, na provincial. Wala, zero billings mga idol. Oh, ganun din yung nangyayari dyan sa PGH. Kasi ang dami kasing pasyente dyan mga idol. Kaya yung ibang mga doktor dyan, pati itong mga nurse na intern, naaawa sila sa mga pasyente noon. Noon pa yan. Hanggang sa nakarating sa Malacanang Tatay Digong. Ayun. Oh, di ba? Ipamudmud mo sa tao to, ubusin nyo yan. Bigyan nyo lahat ng gamot na kailangan. Oh, di ba? Panoorin nyo yun. Totoo yan mga idol. Tuloy natin. Mali and Niger had a joint statement that the ICC is an instrument of neo-colonial powers on the hands of imperialism. Tanawan ninyo, ano pang bumalik dito sa Pilipinas? EDCA sites, kung kailan yung panahon ngayon, nagkakagulo, nagmamahal yung preso doon sa Gulf area, sa Middle East. And they want to bring war here in the Philippines. Nagtatayo ng mga military bases, and there's rumors that they want to put up a military base in the Davao region.
For what? Who will benefit from war? Siyempre, itong mga puti. Ito kasi si Marcos, they want us divided. That's why, yung independence ng Mindanao, do not subscribe to that. Sinasabi ko sa inyo. Lahat tayo Pilipino. Bago lahat. Kita ko ng Amerikano, sasabihin, Wait lang mga idol Yung binanggit ni ni Baste itong mga military base na dyan Totoo yun na gusto talagang magtayo dito sa Davao. Sa panahon ni Tatay Digong talaga mga idol no. Ayaw na ayaw ni Tatay itong mga military base, mga exercises na yan, na joint to ba yan? Exercise, mga puti. Wag talaga tayo dyan papasok sa mga ganun. Mahirap yan. Matagal na pumasok ang mga puti sa atin. Walang nangyari sa bansa nating Pilipinas. Mahirap mga idol. Wala. Kaya nga nung panahon ni Tatay, nanghihingi si Tatay ng mga, hindi natin alam, itong mga pagdating sa mga polisiya at saka itong mga budget siguro pagdating sa Pilipinas. Siyempre, saan ba tayo, di ba, dati sa kanila naman talaga. Ang napansin siguro ni Tatay na parang, para tayong aso na nakatali, tapos humingi ka, di ba? Si Tatay malakas dati sa mga ayaw na ayaw itong mga anti-drugs, corruption, di ba? Mga ganon. Kasagsagan yun. Yung panahon na yun. Dami niyang pinaglalaban ni Tatay about itong war on drugs. Ito namang mga puti, parang kontra sila sa mga ginagawa ni Tatay Digong kasi marami daw mga civilian na nadadamay. Ngayon, legit naman talaga itong mga kapulisan ang ginagawa nila. Ngayon kasi si Tatay medyo nagkakaproblema pagdating dyan sa pulisiya ng mga taga-Amerika. Kung ano yung mga siguro, mayroon tayong mga budget na siyempre manghingi tayo ng mga parang napapansin ni Tatay, sige sumunod ka muna sa amin, parang ganun ba? Bago ka gagawa ng action, itong parang ganyan. Kaya si Tatay noon, parang ayaw na yung ganun. Wala tayong master. Kaya parang ang nangyari noon, parang hindi naman kumalas si Tatay, nakipagkaibigan siya sa kabilang. Itong Russia at saka China. Doon nagsimula yun. Kaya si Tatay, ayaw na ayaw niya yung mga joint exercises ng mga sundalo. Papasok dito, gagawa ng military base. Para saan? Diba? Kasi iniiwasan ni Tatay Digong na magkakaproblema tayo pagdating sa mga digmaan. Kasi mainit ang Amerika noon at saka itong China. Kasagsagan din yung Ukraine noon. Diba? Kasagsagan ng Ukraine na gera nila doon. Wala pa itong mga Pakistan, Israel na gera nila. Sa Ukraine pa yun noon kay Tatay Digong. Kaya ayaw na ayaw ni Tatay yung mga ganun. Ayaw, walang nangyari sa Pilipinas. Walang nangyari. Kaya palayasin talaga yan yung mga puti na yan. Walang nangyari sa atin. Ilang taon tayo, nakaganon lang yung eroplano. Hindi umaangat ang eroplano natin. Ibig sabihin, yung karatig bansa natin, itong Malaysia, Taiwan, sino pa ba yan, Singapore, yung eroplano nila, nagti-take off na, paangat ng paangat. Ang ibig sabihin, itong mga umaasenso sila, umuunlad, tayo hindi pa rin, lugmok pa rin. Hindi natin alam kung sinong humahawak sa atin, itong presidente natin, mga ilang presidenteng dumaan, walang nangyari. Duterte lang, karamdam tayo ng pagbabago. Tuloy natin. na naman nila, pro-China kami, pro-China ako. Tatanungin ko lang kayo, yung Scarborough Shoal na yan, it is documented in a Yan. cabinet meeting. Andun si Trillanes, si Ochoa. They were questioned by Enrile during the time of Totoo yan. Aquino. Mga idol, post Nung muna panahon- natin Yung tong sinasabi ni Baste, kasi nabanggit nga natin tong mga Amerika, kung itong mga China, pro-China, 'di ba, mga Duterte. Kasi noon sa panahon pa lang ni kay Pinoy, si Pinoy. Yan si Trillanes. Alam natin lahat 'yan. Kung wala lang tong social media, hindi natin malalaman. Kasi hindi binabalita to sa balian itong mga news 5, mga big time na network.
tayo mismo. Ngayon lang lumantad itong mga ganitong mga vlog-vlog na yan, ng social media. Kung wala lang itong network na to, hindi natin malalaman. Yung sinasabi ni Basti na Scarborough Show na si Trillanes na pabalik-balik sa China at tinanong siya ni Enrile noon, meron tayong video. Panoorin natin itong mga idol ha. Ipapakita ko sa inyo. I think mga idol 2012 ito. Yung panahon pa ni Pinoy bago magpumasok si Tatay Digong. Play natin. Pakinggan natin mabuti mga idol ha. Scarborough problem, and I told you who authorized you to make a backroom negotiation with the Chinese Di ba? for the Scarborough. Yes, and the And you were president. telling me about treason. Remember? Yes, and that the president Secretary answered, of just a minute. answered you directly that he authorized me. He told it in your face, Mr. President. What? Yes, that's correct. Oh, that's correct. I Yes, accepted that because I precisely. did not know that you were authorized. But the fact is that I asked you, whom did you talk to in China? I don't need to report to the Senate President, Mr. President. You have a duty I to am not, report. Grabe talaga to si Trillanes. Noon pa talaga to mga idol. Matigas talaga ang ulo nito. You know, pinagre-report lang siya kay Senate President. Sige, really talaga ang Senate President siguro itong panahon na to. Mag-report ka kasi ilang beses ka na doon pumunta-punta at may kinakausap ka ng mga Chinese regarding itong Scarborough Show. Oh. Di ba? Ngayon, si Tatay Digong lang talaga ang nagpapagitna lahat. Tapos si Duterte talaga ang binabato isisisi nila. Ito talagang number 1 ang may dahilan yan. Panahon pa lang ng mga dilawan yan mga idol. Itong nangyaring Scarborough Show, simula noon. Kay Tatay Digong, kumalma lang yun sila. Kaya nga yung panahon ni Tatay Digong, itong mga mangingisda, nakakapangangingisda sila. Di ba? Yun, at tigas ng ulo, mag-report ka lang, ayaw pang mag-report. What you do Obliged. as a senator to this chamber. And in fact, you have a duty to notify the office of the Senate President when you leave this country to go abroad. But I Tama. Senador ka. Meron kang obligasyon. Meron kang, kumbaga, mag-attendance ka, kumbaga ganon. Parang senador ka, maglagay ka doon, mag-report ka kung anong ginawa mo, saan ka pumunta. Ganon yun. Sino yung mga nakausap mo? Oh. Lalo-lalo na pinag-usapan ay itong mga island ng Pilipinas. Hindi mo na alam pala. Ito si Oh, di ba? Grabe talagang tao to. And the only time that I have authorized you is one time. I do not know how many times you have been Tapos mga idol, kita mo mga mukha nito. Lalo kang mainis sa mukha niya, sa pinapakita niya kay Enrile. Buti na lang si Enrile, kumakalma lang Mukha niya parang pang-asar Parang, di kita kailangan, ba't ako magre-report sa'yo? Sino ka ba? Parang ganun ang dating ng mukha niya Parang nakakainis na nakakagago, di ba? Yung respeto dapat kay Enrile, tinatanong siya ng maayos, pwede naman siya sumagot. Sorry, Senate President, hindi kita ganito po, binigyan po ako ng mga ganun respeto na lang kasi tinatanong ka, ikaw nga ang may problema Di ba? Maayos na tinanong si Enrile. Maayos nagtanong sa kanya. Sa facial expression pa lang, parang nakakaloko. to China. My understanding is you have been to China talking to the Chinese government for 6 times already. yes, and I And that did you not- have met them 15 or 16 times. For Yes. what reason, we do not know. Are you Kita mo? 16 times sila na nandun. Hindi alam ni Enrile kung anong ginagawa niya. Hindi nagre-report. Kaya ganun yun. Doon nagsimula yan sa kanila itong mga dilawan. Hindi sa mga Duterte. Hanggang dito na lang sa istorya nito magagalit si Basti pag makita mo ay naku po, baka alam nyo na ngayon saan nagsimula yung Scarborough Show. Saan nagsimula yung istorya diyan. Dito yan sa panahon pa lang ng mga dilawan talaga yan. Matagal na muna ang mga dilawan sa Pilipinas.
pagkaano pa lang naupo ng mga Aquino, ayan na yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya wala lalong lumugmok. Pababa na pababa, pataas na pataas. Walang nangyayari. Sila-sila. Sila-sila lang. Kaya grabing kawat pudya. Noong panahon ni PRD, Balik tayo dito kay Basti mga idol. Play natin ulit. Kaya mainis ka na lang doon kay Trililing. Di ba? Obvious na obvious. Doon nang galing yan sa kanila mga dilawan mga idol. Tuloy na natin to kay Basti. may annexation ba? May expansion ba na nangyari sa China? Wala. And yet they accuse us. No. It's because si PRD wanted an independent foreign policy. That's why he was taken to the ICC. Ang sinasabi ko lang, si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably, these oligarchs do not want the Filipinos to know. Kasi nga, pag ikaw may negosyo, you do not like competition eh. And when you give everybody a chance, an opportunity to, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own. Tapos magkakaroon, they will speak against you and, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente akong amakan, muna suko kaya na sila, galit sila kay PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that money can be used for people. Tama. Tanawa ka ron. Hospital, PGH used to have Itong binabanggit ni Basti kasi mga idol. Itong mga oligarko ba na hindi naman lahat, itong mga negosyanteng, mayayaman, marami talagang umaayaw kay Tatay Digong. Kasi nga, pinagbabayad sila ng tamang buwis. Naramdaman natin yan, itong may-ari ng di ba? Cebu Pacific. Yung nabalitaan natin na may negosyanteng sigarilyo. Lahat sila nagbayad. Kung hindi hindi dumaan ang Duterte, hindi magbabayad yun. Kasi ang ginagawa ng mga negosyante, mga idol, katulad yan, mag-eleksyon itong 2028, hahanap yan sila ng tao na susuportahan nila. Sabihin natin si Huntoy Berros, susuportahan nila yan. Lahat ng pagdating ng sa eleksyon, susuportahan nila yan. Nga lang, pagdating ng panahon na maging presidente yan, asahan mo, yung mga sumuporta na yon, siyempre, Mare, alam mo na yon. Ito muna ang ko ha. Ganun lang yun. Kaya hindi nagbabayad ng tama. Filipino style na ba? Kulang sa disiplina. Kaya ang Duterte noon, kaya hanggat maaari si tatay, hindi siya tumatanggap ng padre-padre. May tulong ako. Walang ganun. Ilan lang yung binanggit ni tatay na tumulong talaga sa kanya na tinanggap niya. Si Amy Marcos, yun, isa rin yun. Binanggit niya si Ramos, nung namatay na itong dating presidenteng Ramos, yun, tumulong sa kanya. Yun yung binabanggit ni Basti, itong mga oligarko. Marami talaga dyan na mga negosyanteng ayaw kay Tatay Digong. Kasi magbabayad sila ng tama. Ganon din yun pagdating kay Inday Sara. Asahan natin lahat. Lalong-lalo na itong mga kurap na tao dyan. Itong mga kongresista na involved sa mga malita-malita dyan ng mga flood control. Lahat ng mga budget dyan sa Pilipinas na ginalaw nila. Kaya humanda talaga sila. Pag si Inday dyan, mas mahigpit yan. Tuloy natin. 100 million a month
PGH, mga idol. Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Di ba? Minimum wage earner. Kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Mahirap talaga Do sitwasyon. you think, pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo? Do you think na we will Pag ang bansa, pag tuloy-tuloy ganito, lahat bangag. Lahat puro utang. Lahat puro kawatan. Kita nyo na, si Bato na lang ang ano nila, si Inday na lang ang nakatutok, puro Duterte yung nasa isip nila. Puro walang magandang nangyari sa bansa ngayon. Totoo yun, di ba? Naramdaman ba natin yung katulad nung kay panahon ni Tatay Digong? Na pandemic pa yun? Wala. Pag yan mangyari, sinasabi ni Basti, pag yan ang, nako, wag naman sana, kawawa na tayo. Kawawa na. Buli-bulihin na tayo ng ibang bansa, lalo. Na masyadong mababa na yung level natin, tingin nila sa iba. Ngayon pa nga lang, kumakalat na, grabing kawatan dyan sa atin ngayon. Nakakahiya yun. Tuloy natin. have our children will live in a future where they can live comfortably? Hindi na. Pag ganun. Tungod sa kwarta. Putang ina ng butangan na I hate that so much. It is the root of all evil. Kining mga congressman ba ni yes? Totoo yun. Ito na yung binabanggit natin dyan. Papasok na tong mga kawatan ngayon. Nangyayari nito. Grabe talaga. Dahil lang sa pera talaga, mga idol. Kaya maraming gusto talaga maging politiko. Para sa akin talaga yung kongreso. Tanggalin na yung kongreso na yan. Salot yan. Nandyan ang mga kawatan talaga dyan. Yan, kongreso. Daming kawatan dyan. Pera pa ng bayan yun. Pinapakain sa kanila. Lahat ng ginagastos. Pera natin lahat. Kung yun kadami sila, ganyan sila kadami dyan sa kongreso. Lahat yan, tanggalin yan. At ipagawa na lang ng mga tulay na infrastructure. Mga bus na libre na lang. Ganon, hospital. Pamigay sa mga budget na tama. Wag na yan, pabalik yung mga party list na yan. So, tanggalin na yan lahat yan. Lahat yan. Gumagawa lang sila ng bahay kubo dyan para magkapera. Andyan yung mga pugad ng mga kawatan. Sige, putang ina ninyong tanan! Palagot magun mga idol. Kamo, musod mo og politika, papasok kayo ng politika. Para mong kwarta lang. Bakit nandyan pa kayo? Bakit? You just want yourself to, you want everybody to see that you have a better house, a better car, you are richer than anyone else in your community? Yan lang? Para sa kinabukasan ng bayan natin? Putang ina, umalis na kayo dyan. Tama yan. Kaya mga idol, tama talaga yan si Basti. Daming kawatan dyan, mga nakakagigil. Dyan sa kongreso talaga yun. Ayun, mapapano ka talaga dyan sa kongreso. Daming mga kawatan dyan, mga idol. Alam na natin ngayon, kung wala lang to, hindi lang binulgar ni Inday Sara. Ngayon natin malalaman talaga lahat. Once makabalik ang mga Duterte dyan sa loob,
Lahat yan sila dyan. Pera natin yan, mga idol. Pera natin lahat. Hirap na hirap tayo sa araw-araw. Lalong-lalo na tayong yung mas mababa. Sila lang tong hayahay dyan. Pera natin yun. Isipin mo, pag sumusweldo sila, ang lalaki. Samantalang tayo, yung minimum wage natin, magkano lang. Maswerte ako, nasa ibang bansa pa ako. Ano, nandun din ako sa Maynila. No? Grabe talaga, naramdaman ko yan. Tapos, pag sumisweldo sila, 200,000 pataas, 150 pataas. Diba? Samantalang tayo, baka wala pang 2 digit yan. Kaya mapapamura ka talaga. Kaya si Baste, grabe no. Pumasok ka lang dyan para lang pang sariling interes ba? Hindi na para sa bayan. Ang Duterte ay para sa bayan. Kaya lalong minamahal natin ang mga Duterte. Kung walang Duterte, kawawa tayo. Walang magbo-voice out dyan eh. Maglalakas loob eh. Ganun, kailangan ng tapang yung leader. Putang ina ni mga tauhan ng yawa, yun. Yun po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso, ani. Pero mauuna yan si Harold Respicio. Ako You know, I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sasabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo adik, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni mong buhanga ka. Sinasabi ni Baste, mga idol, gusto lang niyang iklaro ba na mismo kapatid mo na nagsabi na ikaw ay lulong ka na doon sa bisyo na yun. Kaya na ano lang si Baste sa si Matibag na itong presidente natin ay ganito. Kapatid niya, mismo pa ang kapatid niya. Matatawa ka na lang na grabe ka. Kapalan ng mukha na lang talaga, idol. Bisaya pa, lo ni mo, Choy. Tama si Mike eh. Tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Why is that so wrong? Kung ikaw, Presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. Tama At yan. ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino paperman ng budget? Presidente. Alam mo na. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Sabi ng kapatid niya. Grabe mga idol, no? Talagang tayo na lang yung mga Pilipino ba, parang ang nangyayari kasi ngayon sa corruption, parang normal na lang ba?
Nag-aantay na lang tayo ng bumaba ka na dyan, mahiya ka naman. Parang ganun na lang yung mangyayari. Ang tigas ng mukha mo. Ganun na lang eh. Ang nangyayari kasi ngayon, pag may problema, lalong-lalo na itong admin ngayon, ibabato na nila sa Duterte. Ganun na nangyayari ngayon kay Bato. Oh. War on drugs. Sus, naku po. ICC? Wala na nga jurisdiction. Maghanap na lang sila ng ibang maipupukol sa mga Duterte kahit ano-ano na lang. Sunod-sunod rin na yan sila. Si Bato, si Robin, si Bongo. Naku. Ay, hindi na. Si Inday na nga inano nila. Oh. Si Pulong, nanahimik na yun. Grabe rin ang ano, si Baste. Ganon din sila. Ang usapan nila na umiikot lang sa Duterte. Pero ang nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa, wala sila. Didma lang talaga. Walang nangyayari. May nakulong ba? Oh, wala. Ba, nakalaya. Labas pa. Asus, ako po. Kawawa tayo. Tayong mga Pilipino. Parang iniikot-ikot lang tayo. Kaya minsan, kahit ngayong PhilHealth natin, pag na-hospital ka, magkano lang yung kaltas? Nung billing sa sabihin natin, 50,000. Ang kaltas na baka 5,000 lang. Patay, grabe. Ganun kabigat. Ang nangyayari sa atin. Pera mo yan, ha? Benepisyo ka, mayroon kang dyan, insurance, kumbaga. Wala. Ganito malala sa atin, mga idol. Itong nangyayaring corruption sa bansa natin ay malala na. Napakalala na. Hindi lang peso ang pinag-usapan dyan. Trillion, billion, trillion ang pinag-usapan dyan. Isipin mo, flood control, pagdating, ghost project pala. Walang nangyari, nakadeklara na okay na. Nasaan yung pera? Wala na. Kaya ganito, kaya si Baste galit na galit sa nangyayari. Dahil lang sa pera talaga. Kaya tayong mga mahihirap, lalong kawawa. Lalo talagang kawawa. Sila lang yan, nandyan. Kaya dapat talaga, dumating man yung panahon, tanggalin talaga yung kongreso para sa akin. Yan, nandyan naman, namahay na sila dyan, nanganak na, nagkaroon na sila ng di-abanse yan sa loob. Walang nangyayari sa bansa. Puro kawat. Ay, sana maging maayos ito lahat, tayong mga Duterte solid. Suportahan natin ang mga Duterte at ibalik natin sila sa palasyo. Lalo na si Inday Sara. Kaya napakainit itong salaysay ni Baste. Pag si Baste talaga, grabe. Napakainit yan. Kaya ingat lang sa ating lahat. Mga idol, mga ka-Duterte. Solid. Kaya good luck na lang sa inyo. Mag-ingat. Mag-ingat tayong lahat. Para sa ating bansa, sa mga lalong-lalo na sa mga nagmamahal sa mga Duterte, kay Bato, kay Inday Sara. Ingat tayong lahat. Kaya maraming salamat, good luck, at goodbye.